magagandang tanawin at magbonding. Pero may isang malaking problema dahil wala masyado maintenance ang kaniyang bike. Pero nang dahil sa suporta ng barkada, ay siya ay sumama. Habang nagbabike, nagsimulang magkaproblema ang kanyang rear derailleur RD ng kanyang bike ay biglang nasira at hindi na niya maayos ang pag-shift ng gears. Halos sumuko na siya dahil sa hirap ng daan, lalo na sa mga akyatan. Pero sa halip na iwan siya, tumigil ang buong grupo para tulungan siya. Si JP na marunong mag-ayos ng bike ay nagtangka na ayusin ang RD. Okay lang. Boss, mag-montage ko bike mo. Sama pre. Rekta ng ano to, hospital to, puki ng ilaw. Ay, doggy. Ari ko. And okay na yan? Good as new? try mo ulit. Oo, ulit. Paluin ko ulit. Gas. Para mag-ano siya, mag-close ng konti. Baka mabunga yung ano. Yan, okay na. Balik mo na ito. Okay na yan. Balikan mo sa bike. Nakakami ngayon eh. Kaya medyo didelay mo na ng konti. Hello guys, yan si Kuya Lay. Lakas mag-rides. Yung setup ng bike, bugbog. Puto lang RD. Ano? Sabi ko sa'yo Sabi ko sa'yo, setup mo muna bike mo bago ka makipag-ano eh, makipaglaban eh. Ayan guys. Tulak-tulak. Hanap tuloy ng ano, bike shop. Yawa ka talaga, Lay. Jeez, tulak mo. Yan niya. Naghahanap kami ng bike shop ngayon niya. Tamang tulak kami hanap bike shop. Yan niya. Lakas magkaya ng rides. Sa sobrang lakas. Lakas hindi maglinis ng bike. Wasak. Dire-diretso na lang ha. Tanggalin mo na yung padena. Naputo yung RD amin. Oo, pre na po. Malas-malas. Ha?
Doon, meron yata doon eh. Diretso, di ba? Tanggalin mo na rin. Ay, makalas na rin. Parang maluwag ka dyan, yan. 10. 8. 8 yata. Ay, wala akong ano. Meron yata ako. Bawa nga pa. Alin ba yan? Hindi. Ano, grocery. Boy, kaya mo mapag-invest sa bike ko, boy. Kailangan mo mag-invest sa bike. Sir! Ang nangyari, sir? Ano kaya? Oh, break. Tubig, break. Ito tubig. Grab. Yung sumunod ata. Yan. Ikaw, Content ka sa akin, tol. So hanggang dito na lang. Doon natin mamaya sa bike shop. Ayan si Kuya Lay, tinutulak na. Kahit na ang bike ay tuloy na nagdudulot ng problema, hindi siya iniwan ng kanyang mga kaibigan. Sa halip, nagdesisyon silang mag-adjust ng pace at itulak ang kasama hanggang may makitang bike shop para ipagawa ito. Sinabing ang mga kasama na walang iwanan sabay-sabay tayo hanggang Content dulo. ka sa akin, Kuya Lay. Malapit na. Ang bike shop ko. Mababa naman yan eh. Mabati ka ba? Yan, okay na. Pwede na ulit. Bunker lang daw malakas. Kinginang yan. Dito kami sa bike shop. So yun. Ano? Ipapa-check up niya na. Papa-check up niya na oh. Tanginang yan. Sa sobrang lakas pumadyak. Mali RD, no? Bali yung RD, bangis. Lakas mo, tol. Hindi kinaya ng RD yung Rimati ni Alejandro. Ha? 200? Okay ka talaga ba? Lakas mo mag-aya, ha? Yan, okay na. Pwede na ulit. Bunker lang daw malakas. Kinginang yan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatawanan, pag-ayos ng bike, at pagtutulungan, nakarating sila sa Boso-Boso. Ang pakiramdam ng pagkapagod ay napalitan ng labis na kasiyahan. Masaya silang nag-explore ng lugar, kumain, at nagkwentuhan. Naging simbolo ito nung determinasyon at pagkakaibigan. Ang ride na ito ay nagpapatunay na hindi mahalaga ang gamit o sitwasyon. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkakaibigan at pagtutulungan. Kahit na ang worst bike ever ay naging daan para mas lalong magkaisa ang grupo. Sa huli, mas naging memorable ang ride dahil sa kanilang walang iwanan na spirit. Dito tayo maalis na
yung LS9 na nun, titignan niyo, umaahon pa kami. Kaya sabi ko, wala pa nga 9 yard yan. Kahit na may mga pagsubok o hindi perpektong sitwasyon, ang pagkakaibigan at pagtutulungan ang magdadala sa iyo sa finish line. Tulad ng sinabi nila, basta't magkakasama, kaya natin to. Pagka sa amin. Maganda sa dulo na yun.